Nadagdagan pa ng 13 ang mga sugatan sa paputok o pailaw ngayong huling Huwebes ng 2023. Nagbabalik sa listahan ng mga nakapinsala ang Watusi na matagal ng bawal at nalunok ng isang batang lalaki mula po sa Calabarzon. Lubhang mapanganib kung makalunok niyan dahil posible umanong humantong sa pagkamatay kung di maagapan. At mula po sa lungsod ng Maynila, nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Mel, Emil, Vicky, hindi tulad nung nakarang taon na 0 ang naapektuhan ng Watusi. Ngayon, may unang kaso nang naitala ang Department of Health. Isang batang 4 na taong gulang mula sa Calabarzon ang aksidente raw na nakalunok ng ipinagbabawal na watusi sa kanilang bahay. Ayon sa Department of Health, ito ang unang kaso ng watusi ingestion ngayong taon. Hindi na raw makontak ng DOH ang pamilya ng pasyente. Umaapila sila sa pamilya ng bata na ibalik sa ospital ang pasyente para mabigyan nila ng tamang medical attention. Ang mga sintomas daw kasi ng watusi poisoning maaaring makita ilang oras matapos makalunok nito at tumagal ng ilang araw. Matagal daw ang paggamot sa poisoning at wala raw sinabi ang DOH na maaari nang pauwiin ang pasyente. Posible rin daw itong mauwi sa pagkamatay. Sabi ng Department of Health, karaniwang napagkakamalangke din ng mga bata ang watusi dahil sa itsura nito. Sa nakalipas na 20 taon, noong 2006 na itala ang pinakamaraming kaso ng watusi ingestion na umabot sa 13. Sa nakalipas na 5 taon, 1 o 2 ang naitalang kaso ng DOH ng watusi ingestion. Ayon sa mga doktor, lubhang mapanganib kung malunok ang watusi. Kabilang sa mga sangkap nito ang yellow phosphorus na nakakalason. Meron din itong potassium chlorate, potassium nitrate at trinitrotoluene o TNT. Ito ay nagiging lason pag ito ay nakarating sa ating tiyan. Nagsisimula po sila magkaroon ng reaction sa vitamin K, then magsisimula po magkaroon ng pagdurugo hanggang sa kamatayan na. Kung makakalunok ng watusi ang bata, pakainin ang biktima ng puti ng itlog. Tanggalin po yung pinaka-yellow ng itlog, sa paghiwalay lang po yung puti sa itlog. Kung ito po ay pediatric age group, painumin lang po ng mga around 6 to 8 egg whites. Okay. So ang trabaho po nito, binabind po niya yung pinaka-chemical na nalunok ng pasyente. Parang minamagnet niya yung pinaka-chemical para hindi na mag-produce ng further harm sa pasyente. Sa matanda, 9 hanggang 12 itlog naman. Wag na wag rin daw pasuksukahin ang pasyente. The more na pinapasukan natin, mas pinapakalat po natin yung chemical, lalo sa daanan po ng pagkain o yung sa esophagus po natin. Matapos mabigyan ng first aid, agad itinakbo sa ospital ang biktima para matingnan ng doktor. Ang fireworks-related injury area ng ospital handang-handa naman daw para sa posibleng pagdagsa ng mga pasyente. Ito ang fireworks-related injury area ng ospital. Dito idediretso ang mga biktima ng paputok. Ang lugar na ito ay exclusive lamang para sa mga FWRI cases. More on blast injuries kasi ito, so agapan talaga ang kailangan para ma-reserve yung pinaka-body parts. Binabantayan din ng ospital ang mga sakit na uso sa pagsalubong sa bagong taon, kabilang ang asthma, hypertension, stroke, pati ang acute gastroenteritis. Ang good news lang sa maghapon nating pagbabantay dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center ay walang naisugod dito na biktima ng paputok, wala ring naitala sa nakalipas sa 24 oras. Nananatili namang nasa code white alert ang ospital. Ibig sabihin niyan ay 24 oras lang nakahanda ang kanilang mga doktor, mga nurse at mga hospital staff. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.